nagpamisa ako ng pasasalamat para sa pagkapasa ni Rhea sa board exam. Tapos, nagluto kami. Konti lang yung inimbitahan, yung mga kaibigan lang ni Rhea. Kasi nga, nung time na yun din ang araw ng pagdala ng tatay ko dito. Pag madaming tao, di ba, may sakit si Papay, maingay. Kaya, konti lang ang inimbitahan namin. Nakaraos naman sa awa ng Diyos ng maganda yung ano niya, pasasalamat. Okay naman yung niluto ni Manaylin, tinulungan niya ako magluto. Kaya napadali yung gawain ko. Ito yung mga short ng anak ko. Ako kasi ang naglalaban ng damit ng anak ko, lalaki. Dinadala ko dito, galing doon sa kabilang bahay. Para din na siya maglaba. Siyempre, habang wala pang asawa, kahit malaki na yan, higit 30 na, ako pa din ang naglalaba. Kasi pag may asawa na yan, di na natin magagawa yung ginagawa natin para sa kanya. Di ba ganun? Pag may asawa na, siyempre yung asawa na ang gagawa niya. Itong mga nakaraang araw, alam niyo, sobrang busy ko kasi nag-stay dito yung tatay ko ng 3 araw. 3 araw lang pero nakakapagod mag-alaga, lalo na sobrang dala ng sakit ng tatay ko. Buti ngayon kasi nakuha na yung sakit kung sa loob ng 3 araw na nag-iinom siya ng gamot. Ang laki ng improvement ng pangangatawan, pakiramdam niya. Yung katawan niya, payat na payat pa rin, pero makikita mo yung mga ngiti sa kanya pag nagbi-video call kami. Kasi ngayon nandun siya sa Quezon City. Doon siya sa kapatid ko na babae. Kasi sa Quezon City General Hospital yun dinala. Kaya andun siya sa Quezon City. Siguro pag magaling-galing na, kaya na niya maglakad ng mag-isa, yung hindi na siya nagagabay at hindi na siya gumagamit ng tungkod, baka dito ulit siya. Kasi medyo malayo-layo din yung lalakarin pagkababa mo ng taxi. Medyo malayo-layo din papunta dito dahil medyo looban itong bahay namin dito. Ibang-iba talaga yung hospital ng dito sa Manila kumpara sa probinsya. Alam nyo ba, pabalik-balik na yun sa hospital, tapos na-confine doon. Hindi nila makuha kung anong sakit ng tatay ko. Dito, pinakomplito lang yung mga laboratory, tapos in-x-ray, CT scan para sigurado. Kuha na. Pero dun sa sa Sorsogon Provincial Hospital, inano din yan, mga laboratory, x-ray, tapos may CT scan. Wala din. Hindi nakuha yung sakit, lumala ng lumala. Kaya sa awa ng Diyos. Ngayon 3 araw pa lang siya umiinom ng gamot. Sobrang laki ng pagbabago niya. Pati tindahan ko nga, medyo napabayaan ko sa loob ng 4 na araw. Nung kahapon, ako ang pumunta doon. Kasi yung nagbabantay si Rhea at saka yung pamangkin ko. Ang daming wala. Hanggang ngayon, ang daming wala. Pupunta pa nga ako mamaya mamimili o kaya bukas ng mga sitcheria. Kasi yun ang mabinta na sitcheria na malalaki. Wala kami ng ganun.
Eh, syempre yan ang hanap buhay natin na tindahan. Kailangan lagi tayong meron sa hinahanap ng mga tao. Siguro mamayang madaling araw, pupunta din ako ng palengke kasi bibili ako ng kamatis at saka sibuyas. Kaunti na kasi yung sibuyas namin doon. Maganda kasi sa sibuyas at saka kamatis pag bininta mo. Pag dinisplay mo, yung punong-puno yung lagayan para madaling maka-attract sa customer. Kaya bibili ako ng basa pa to. Bibili ako ng kamatis, sibuyas, bawang, kalamansi. Alam nyo ba yung kalamansi? Mabili sa tindahan kasi inaano nila yun, hinahalo nila sa gin. Kaya mabili yung kalamansi. Mas mabili pa yung kalamansi kaysa sibuyas. Talagang araw-araw ilang tao ang naghahanap ng kalamansi. Ang dami kasing manginginom banda sa amin. Sa awa ng Diyos, maganda naman yung takbo ng tindahan. Maganda rin yung binta kasi ako nililista ko yung yung aming binta sa araw-araw. Late na talaga kami magbukas, pinaka-maaga namin na bukas alas 9:30. Yan, bigasan yan, diba? Kailangan talaga maaga pa. Meron kaming galunggong na pinakuluan. Gagawin namin yung lumpia. Isda, kasi ito lang yung isda. Tapos manok na tsaka baboy. Tapos, syempre meron kami dyan. Ano ba yung kaparis nito? Binabad namin yung gagawin naming humba. Tapos ito naman yung gagawin naming kaldereta. Tapos halo-halo. Ito muna yung lulutuin. Tapos syempre meron kami dito kamote. Magkakape kami. Ayan. Ito yung mga gulay-gulay natin. Meron pa dun sa rep. Ayan na yung patarpule natin kay Rhea. Pagbalot ng yan? Lumpiang turon. Lumpiang turon. Ito ang Shanghai na lumpiang Shanghai na isda. Na isda, no? Pero na piraso yan? Dalawa? 30 pesos. Tatlo. Sabi nga. Luto na humba. Yung patay ng baboy. Tapos, kaldereta. Tatawa siya, oh. Pinagdirpan na naman niya ako. Pagkababahin po natin doon sa mga umagal po na magkaroon ng mga volunteers para po doon sa paglilipak ng mga family food bank sa ASEC. Manifest. Kala ko may picture ko ng uhugin niya eh. Dr. Fatima. Karating mo lang ba? Pagsikapan ng katapos na. Karating mo lang dito? Kain si Lolo. Gusto mo ano eh? Ayaw na kumain. Ano na lang ito? Gusto ko sabay-sabay tayo. Ayun sa namin tayo.